Kumusta? Handa ka na bang himayin natin itong isang mahalagang usapin ngayon? May mga artikulo, mga tala at pagsusuri tayong hawak tungkol sa isang teknolohiya na bilis na nagpapabago sa mundo ng pananalapi. Oo, itong AI trading bots. Tama, ang AI trading bots. Ang layunin natin dito, basically, ay para maintindihan natin ano nga ba talaga ang dala nitong mga AI trading bots. Ano yung mga benepisyo? At syempre, ano rin yung mga panganib, di ba? Lalo na para sa iyo na interesado sa pagnenegosyo, ekonomiya at personal na pananalapi. Okay, sige. Simulan natin sa positibo. Ang AI sa trading base sa mga nabasa natin, parang superhero daw ang bilis, sobrang efficient. Grabe nga yung processing power niyan. Sandamakmak na data, kaya niyong i-analyze in seconds. Oo. At dahil diyan, nakakakita raw sila ng mga arbitrage opportunities. Yung bang maliliit na price differences sa iba't ibang markets. Tama, na pwede nilang ki-exploit para kumita. At ang isang epekto niyan, nagiging mas liquid yung market. Mas madaling bumili at magbenta. At nabanggit din, parang bumababa raw ang transaction costs para sa lahat. Oo, kasama yon sa potential benefits. At isa pang malaking bagay, yung pagbawas sa human bias. Alam mo yon? Yung mga emosyon natin pag nag-i-invest. Takot, ganon. O kaya kasakiman. Exactly. Dahil data-driven yung desisyon ng AI, naiiwasan daw yon. Mas rational, kumbaga. Hindi pa dalos-dalos based sa feelings lang. Mukhang maganda nga pakinggan. Pero eto na, may kabilang panig din, no? May kakayahan din daw itong mga AI bots na parang mandaya raw sa merkado. Dito medyo nagiging interesting. Tama. At dito na papasok yung mga concerns. Yung tinutukoy mong pandaraya, ito yung paggamit ng AI para i-exploit yung mga vulnerabilities ng market. Paano yun? Anong example niyan? Well, nabanggit sa isang source mo yung spoofing. Ang ginagawa dyan, maglalagay sila ng malalaking buy orders. Kunwari lang, para akala ng iba, tataas ang presyo. Para maengganyo yung iba na bumili rin. Oo, pero bago pa ma-execute yung order nila, biglong ike-cancel. Ang resulta, manipulated na yung presyo. Grabe! Tapos may isa pa raw, yung front-running. Oo. Yung front-running naman, ginagamit ng AI yung advanced information. Halimbawa, may nalaman siyang may papasok na malaking trade. Okay. Uunahan niya yon. Bibili siya or magbebenta bago pa yung malaking trade para kumita siya doon sa paggalaw ng presyo na ini-expect niyang mangyayari dahil doon sa malaking trade. Parang insider trading pero gamit ang tech. Nako, delikado pala, nakakatakot yan, no? At may issue pa rin ng pagiging black box nito. Parang hindi natin alam kung paano talaga sila nagdedesisyon. Yung nga isa yan sa malaking tanong. Paano mo malalaman yung logic sa likod ng trade kung complex AI nang gumagawa? Para sa iyo na nag-i-invest o kahit nagmamasid lang sa merkado, importante ito kasi apektado yung tiwala, yung fairness. Oo nga, pantay ba ang laban? At hindi lang yun, lumalawak pa yung epekto. Dahil sa bilis at volume ng AI trades, pwedeng ma-amplify, mapalaki yung mga paggalaw sa merkado. Yung market volatility. Yung bigla ang taas-baba ng presyo? Oo. At ang kinatatakutan ng iba, ayon sa ilang analysis na binigay mo, ay yung systemic risk. Yung panganib na baka hindi lang isang kumpanya o isang sektor ang maapektuhan, kundi yung buong financial system na mismo. Parang domino effect? Parang ganun nga. Isipin mo na lang yung potential ng mga flash crash. Yung biglaang malalim na pagbagsak na merkado na minsan hindi mo maintindihan kung bakit. Tapos malalaman mo dahil pala sa mga sabay-sabay na automated trades. Grabe. So, kung ganito kalaki ang potensyal na problema, ano naman ang ginagawa para ma-address ito? Dito na siguro papasok yung mga regulators, no? Oo, pero malaking hamon to para sa kanila. Ito yung paulit-ulit na lumalabas Ang bilis kasi ng pag-unlad ng AI, yung paggawa ng regulasyon parang, laging nahuhuli.
Parang yung kwento ng pagong at kuneho na banggit sa isang material? Oo, parang ganun nga. Tapos, hirap din daw i-detect yung collusion o sabuatan. Paano mo malalaman kung yung mga AI ng iba't ibang kumpanya nag-uusap-usap na pala para manipulahin ang merkado? Ang hiyap nga nun i-prove. Tapos, sino ang mananagot kapag may nangyaring manipulasyon na AI ang may gawa? Yung programmer? Yung kumpanya? Yung AI mismo? Complicated. So anong mga solusyon ang nakikita? May sa mga binasa natin, kailangan daw talaga ng mas mahigpit na regulatory oversight. Tapos, pagpapataas ng transparency kahit papano, dapat may idea tayo paano gumagana yung algorithms. Makes sense. Tapos, paggamit ng mas advanced na monitoring systems para ma-detect yung mga kahina-hinalang activities. Implementasyon ng circuit breakers, ito yung parang preno ng merkado. Pag sobrang bilis ng pagbagsak, hihinto muna. Para makahinga muna yung market. Oo. At syempre, dahil global ang markets, kailangan ng international cooperation. Hindi pwedeng isang bansa lang ang may regulasyon. Malinaw. So mula sa lahat ng napag-usapan natin based sa mga sources mo, itong AI trading bots may dalang pangako ng efficiency, ng paglago. Pero kasabay nito, andyan yung mga seryosong panganib at tanong tungkol sa fairness at stability na sistema. Tama. Kaya siguro, ang iiwan nating tanong para sa iyo na nakikinig, habang patuloy na lumalakas ang papel ng AI hindi lang sa pananalapi, kundi posible sa marami pang aspeto ng buhay natin, paano mo ihahanda ang iyong sarili? Oo nga, anong mga bagong kaalaman o adjustment ang kailangan mong gawin para hindi ka mapag-iwanan at para maprotektahan mo rin ang iyong interes sa mabilis na nagbabagong mundong ito? Isang bagay na pag-isipan. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.